Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Hebreo. At sa pagkakataon ito ay tayo ay nasa ikalimang bahagi na. Nawa po ay nag-enjoy kayo sa mga katotohanan. Patuloy na nagbibigay sa atin ng encouragement at babala kung paano tayo dapat mabuhay para sa ating Panginoon Jesucristo. At tayo lahat ay magpasimula sa pamamagitan ng pagbasa ng kasulatan. Kaya hinihiling ko na ang bawat isa ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating babasahin. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Nasa chapter 4 na po tayo ng aklat ng Hebreo. Hebrews chapter 4. Basahin ko po, sundan po ninyo. Therefore, since the promise of entering His rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. For we also have had the good news proclaimed to us just as they did. But the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obey. Now we who have believed enter that rest, just as God has said, so I declare an oath in my anger, they shall never enter my rest. And yet His works have been finished since the creation of the world. So somewhere He has spoken about the seventh day in these words. On the seventh day, God rested from all His works. And again, in the passage above, He says, they shall never enter my rest. Therefore, since it still remains for some to enter that rest, and since those who formerly had the good news proclaimed to them did not go in because of their disobedience, God again set a certain day, calling it today. This He did when a long time later, He spoke through David, as the passage already quoted. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts, for if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day. There remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from His. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following the example of disobedience. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing of soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all God's creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him whom we must give account. Hanggang dyan na lamang po, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Dito po sa bahaging ito nating binasa, ay nakakakita ko ng 6 na bahagi, division, ng ating binasa. Kaya lang, kung napansin nyo, ipinutol ko po mula talatang 14 hanggang 16 sapagkat nakikita po na ang bahaging yon ay iba na ang kanyang tinatalakay. Ito ang kagandahan kapag tayo ay binibigyan ng kaunawaan ng Panginoon. Maaaring itong ating mga binabasa ay iba ang pinapakita sa atin ng Diyos na hindi katulad ng nagbigay ng division ng Biblia. Ang Biblia ay ginawa ng paraan para sana ito ay mapadali na maunawaan ng mga tao. Subalit minsan, ito rin ay sagabal sa mga ilang bagay, lalo na sa pagkaunawa, sapagkat inaakala natin na naputol na sa mga bahaging yon na nagkakaroon ng panibagong chapter at verses. Pero hindi po ganyan ang Biblia, sapagkat bilang sulat, bilang letter, ay yan ay tuloy-tuloy. Kung alam niyo kung paano tayo sumulat ng mga liham nung araw, ganun po sila siyempre. Walang chapter, walang verse. Amen po ba kayo? Amen. Nais ko po ipakita sa inyo yung sinasabi kong 6 na bahagi, bagamat sabi ko nga ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito ay 5 lamang dahil yung huling bahagi ay hindi na kasama dito sa ating pag-uusapan. So mula sa verse 1 hanggang 2 ay nakita ko yung I'm urged to be worthy of the promised rest. I'm urged to be worthy of the promised rest.
sa verse 3 to 5 ay positive assertion of the truth. Positive assertion of the truth. 6 to 7 ay further urge to respond in faith. Further urge to respond in faith. Ang verses 8 to 11, Joshua and the Lord Jesus Christ about rest. Joshua and the Lord Jesus Christ about rest. And 12 and 13, the power of the Word of God. The power of the Word of God. So iniwan ko po yung huling bahagi 14 to 16 sapagkat yun ay tumatalakay na tungkol sa pagkasaserdote ng Panginoon Jesucristo na kalaunan ay makikita natin sa next chapter na buong buo ay tinatalakay yung pagkasaserdote. Hindi lamang yan, kundi maging sa mga susunod na kabanata ay makikita nyo na talagang nagbibigay siya ng mga pamantayan o kung ano ang mga ginagawa ng punong saserdote. Ang Panginoon Jesucristo, ang ating punong saserdote, tayong lahat ay naging kanyang saserdote. Amen? Amen. Hindi na ito katulad ng old na dahil sa pagkakasala ay nag-fail yung 11 tribes at ang nanatili na lamang na naging saserdote para sa Diyos ay ang lahi ng mga Levita. Sa una, ang plano ng Diyos ay pangkalahatan. Alam ba ninyo yun? Binanggit yan sa aklat ng Exodus chapter 19 verse 6 na you will be a kingdom of priests to me, sabi ng Diyos sa buong Israel. But later on, dahil sa pagsamba nila sa gintong guya, ay inalis ng Panginoon yung 11 at ang nanatili lamang ay yung naging mainit para sa Kanya. Those were the Levites. They were the people who put to death their relatives alang-alang sa Diyos dahil sa kanilang mga ginawang pagsuway sa Kanya. So, ito ang pag-uusapan natin sa pagkakataong ito, ang 5 puntong ito. At agad tayong pupunta rito sa verses 1 and 2 na sinabi, therefore, since the promise of entering His rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did. But the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obey. Ang pamagat na ibinigay ko rito ay an urge to be worthy of the promised rest. An urge to be worthy of the promised rest. Nang sinabi niya, therefore, since the promise of entering His rest still stands, ay nangangahulugan na ito ay ipinaliwanag niya doon sa previous. Katulad ng sabi ko sa inyo, we are dealing here with the letter. Sulat ito na tuloy-tuloy ang sinasabi niya. At kung dito sa bahaging ito ay parang meron siyang tinutukoy na kailangan nilang gawin ay alang-alang sa ipinaliwanag niya doon sa nauna nating video. Kaya dapat yung tandaan nyo na hindi ito putol na bahagi kundi karugtong lamang. And lagi niyong balikan yung explanation ko sa inyo na ito ay binibigay ng author bilang pagkukumpara sa pakikitungo ng Diyos sa Israel, sa Lumang Tipan, sa Old Testament, sa kanyang mga pinili, at dito sa mga Kristiyanong ito. Bagamat sila ay mga Hudyo, ay wala namang pagkakaiba ang pakikitungo na ng Diyos sa New Covenant sa mga Hentil at sa mga Hudyo. So, ito ay applicable sa atin. Maliban na lang marahil kapag sinasabi niya na mga magulang ninyo ay hindi tayo kasama doon, though we are spiritual children of Abraham, ay hindi pa rin tayo kasama sa lahi ng mga Hudyo. Malinaw na tayo yung mga Hentil. Pero salamat sa Diyos na tinanggap tayo sa ganyang kalalagayan. Amen? Amen. At dito ay makikita natin yung panawagan niya sa kanila na sabi niya, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Makikita natin na talagang insistent siya
na sana itong mga sinasabihan niya ay makinig sa Kanya. Minsan, kapag tayo ay nakakapakinig ng mga ganito na para bagang ang bigat ng sinasabi sa atin ay parang iniisip natin na para sa pakinabang ito ng mga mangangaral. Hindi po. Ang tunay na mangangaral ay talagang ninanais niya na ang kanyang mga tagapakinig ay makarating talaga sa kanilang hantungan. Sabi ko nga, hindi tayo naghahanap ng pakinabang sa atin o sa inyo. Hindi katulad ng marami sa ating kapanahunan na ang kanilang mga sinasabi sa mga tao ay nagugustuhan nila sapagkat hindi sila makapangaral ng mga bagay na nakaka-offend dahil sa kanilang mga hangarin sa tao. Pero kapag ang tunay na mga ngaral ay nagsasalita ito at sinasabi niya yung kailangan nilang gawin, mabigat pero hindi siya naghihintay ng kapalit mula sa mga tao. At alam niya na minsan ito ay inaayawan ng marami pero wala tayong magagawa sapagkat yun ang requirements ni God. Makikita nyo na dito dahil sa bigat ng sakripisyo ng Panginoon at sa bigat ng pangako para sa atin sa New Covenant ay nangangailangan din ito ng bigat ng requirements. Alam natin na ang Old Covenant ay mga temporaryong bagay ang reward ng mga ito sa mga Israelita. Samantalang tayo ay eternal na lagi kong sinasabi na minsan ay kailangan nating pakawalan ng mga bagay na material dito sa mundong ito para makamtan natin yung mga walang hanggan. Ilan sa mga utos ng Panginoon ang nagsasabi ng ganyan. Use worldly wealth to gain friends na nangangahulugan na para sa kaluluwa ay minsan ay kailangan natin pakawala ng mga ilang bagay na pag-aari natin sa mundong ito. Pero dito, ang isang bagay na nakikita ko ay yung ipinapakita niya na hindi talaga ito nagbibigay ng eternal security, kundi conditional security ang sinasabi niya. Let us then be careful. Maging maingat tayo. Ibig sabihin ay kung hindi tayo maging maingat, baka mawala yung inaalok o ninanais ng Diyos na makamtan natin. At alam natin na malinaw ito sa banal na kasultan na marami talaga ay mawawala ang kanilang mga pinagpagalang. Ang mahirap ay kung pati ang buhay na walang hanggan. Pero hindi natin yan mayalis. Napakarami yan sa banal na kasulatan at hindi natin pwedeng itakwil yung mga talatang yun na nagsasabi na ang mga minsang nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Kanya, makikita natin yan dito sa aklat na ito, kalaunan, ay maaari nilang mawala ang kanilang mga pinagpagalan at ipinangako sa kanila. Sabi niya rito, for we also have heard the good news proclaimed to us, just as they did. But the message they heard was of no value to them because they did not share the faith of those who obeyed. Now, meron dalawang tao na sinasabi rito ang author. Isang mananampalataya at isang hindi. Ang mananampalataya ay ginagawa niya ang mga bagay na dapat niyang gawin. Sabi ni Santiago, faith without works is dead. At makikita natin dito na ang tunay na katibayan na sumasampalataya ang isang tao ay meron talaga siyang gagawin sa kanyang pananampalataya. It is coupled with action. Dahil alam natin na maraming batas si Kristo. Marami siyang itinuturo, marami siyang nais gawin ng mga mananampalataya na ito ay kapag pinabayaan nila ay mawawala pati ang kanilang kaligtasan. Alam niyo, marami hindi naniniwala sa katotohanan yan. Pero hindi natin yan mayali sapagkat we are gifted by the Holy Spirit with gifts na gagamitin natin sa kanyang ubasan. At kapag pinabayaan natin ito, ay nangangahulugan na pinababayaan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. Nagiging masuwayin tayo sa mga batas ni Kristo, sa mga inuutos niya sa atin. At yan ang dahilan kaya ano ang pakinabang ng Panginoon sa atin bilang kinuha niya ng mga saserdote? Ano ang pakinabang ng Diyos sa atin na bilang kinuha niya na extension ng kanyang kaharian sa mundong ito, ginawa niyang mga anak para maging masunurin.
At yan ay makikita natin sa diwa ng sinasabi ng author dito na hindi lamang tayo nakikinig ng mensahe, kundi dapat ang mga napapakinggan natin ay isinasabuhay natin. Ang pakikinig ay hindi sapat para sa atin. Lagi itong may kalakip na kaunawaan para maisabuhay natin ang mga ito. Yan ay kinukumpara niya rito sa mga nauna sa atin o kaya sa kanila ng mga Hudyo, na yung mga nauna sa kanila ay kaya hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Yun ang ibig niya sabihin, ay dahil hindi nila sinunod ang Diyos doon sa ilang. At yan ay papakita na maaari din tayong nakikinig sa mga mensahe na kalaunan ay magugulat tayo dahil hindi natin isinasabuhay ang ating mga napapakinggan. Mga kapatid, itong ganitong mga pananalita sa marami ay hindi encouraging. Discouragement. Pero wala tayong magagawa. Sa ubasan ng Diyos o sa kaharian ng Diyos, makinig kayo. Wala tayong choice. Nang gumawa ang Diyos ng tipan sa atin, ay nangangahulugan lamang na tinanggap niya tayo, hindi dahil kailangan niya tayo. Ito ay habag niya sa atin. Amen? Amen. Habag lang ng Diyos na tayo ay tinanggap niya na walang kapangyarihan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung tayo magkaroon pa ng pagmamalaki na hindi sundin ang kanyang nais na isinama tayo sa kanyang kaharian o paghahari, ay wala siyang magagawa talaga. Alalahanin ninyo na kaya gumawa ang Diyos ng tao ay dahil nais niyang palitan ang mga rebeldeng anghel. At yan ay hindi alam ng marami. Akala nila ay separate ang kaharian ng Diyos dito sa lupa doon sa walang hanggang kaharian sa langit, at yung walang hanggang kaharian na itatatag niya sa hinaharap. Punta tayo dito sa verse 3 to 5. Verse 3 to 5, sabi niya, ang tawag ko rito ay positive assertion of the truth. Positive assertion of the truth. Sinabi niya, now we who have believed enter that rest, just as God has said, so I declared an oath in my anger, they shall never enter that rest. And yet his works have been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words. On the seventh day, God rested from all his works. And again, in the passage above, he says, they shall never enter my rest. Ano sinasabi ng author dito? Mga kapatid, kung titignan nyo, ang sinasabi ng author, nag-i-expect siya, una sa lahat sa kanyang mga sinulatan na sila yung maging masinurin. Kaya sinabi niya, now we who have believed, enter that rest. Meaning, nakapasok na sila doon sa kapahingahan. Ano ibig sabihin na? Na hindi katulad ng mga hindi nakapasok sa kapahingahan. So there is comparison. Pero unang nais kong makita natin ay yung expectation niya sa kanila na ganun din naman sa atin. We expect that as we claim being the believer of the Lord Jesus Christ, ay nakapasok na tayo sa kapahingahan. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo that when you have Christ, you have the rest. Meron kang kapahingahan because Jesus Christ is the Lord of rest, Lord of the Sabbath. Bagamat tinutukoy niya rito yung seventh day, mga kapatid, hindi talaga yun ang tinutukoy niya, kundi ang pagkakaroon ng kapahingahan dahil ikaw ay na kay Kristo o sila ay na kay Kristo. Can you say amen? Amen. Na sinasabi niya rito, we who have believed enter that rest. That when you believe, you have the peace with God. Hindi kayong laging napapagal sa mga bagay-bagay sa mundong ito because of unbelief. If we pursue the will of the Lord, there is joy and peace in our hearts. Hindi nangangahulugan na walang problema, walang trouble, pero laging nandoon ang kapayapaan because the Lord gives peace and not as the world gives peace. Iba ang kapayapaan ng Panginoon. Papayapa ang mga Kristiyano na nais gawin ang kalooban ng Diyos at nagagawa nila. Nakukuha ba ninyo yun? Amen. Ulitin ko yung bagay na yun, mga kapatid. If you wanna have peace, mapayapa ang isang Kristiyano
na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ano man ang sitwasyon ng kapaligiran, walang kasing payapa ang mga nakakasunod sa kalooban ng Diyos katulad ng Panginoon Jesucristo. And that is our rest. That we obey the Lord sa mga nais niya. So, it is contrasting, mga kapatid, na hindi nakakaranas ng kapahingahan yung mga tao na hindi sumusunod. At minsan pa, sasabihin ko na naman na paano kaya yung mga churches na hindi pinag-aaralan ng mga batas sa kaharian ng Diyos, hindi pinag-uusapan ng mga utos ng Panginoon Jesucristo, ano kaya susundin nila? Alam ba ninyo na tinatawag na obedient ang mga Kristiyano? Kung ang mga Kristiyano ay wala palang sinusunod kundi ang gusto nila, kundi maging masaya sila sa kanilang mga gawain, anong klaseng kapayapaan ang meron sila? Kaya nga sabi ng Biblia, na sa mga huling araw na ito, marami talaga ay manlalamig dahil wala silang assurance doon sa ninanais nila. Magbabago ang kanilang pakiramdam kapag hindi na maganda ang sitwasyon ng kanilang mga buhay. Yung mga kaganapan ng buhay, ang huling araw ay punong-puno ng kaguluhan, sabi ng Biblia. Na saan ang magiging kapayapaan nila? Malala ko yung isang kaganapan sa mundong ito na I think ay nagkaroon ng bird flu na maraming namatay. Hindi ko matatandaan, but it's million. And isang Kristiyano ang naging kasangkapan para i-encourage yung mga dinapuan ng karamdamang ito. Hindi siya natatakot. Ano kasi ang gagawin niya? Hindi ka makapagtago sa karamdamang yon. But because he had peace, he trusted the Lord, he obeyed and continued to minister to those people na tinamaan ng bird flu. Dapat ganun na magiging buhay natin, mga kapatid, sa mga susunod na araw kung makikita natin. Hindi natin alam ang mga kaganapan. Ano man ang pahintulutan ng Diyos sa mundong ito ay mangyayari. At alam natin, nakasulat naman ang mga bagay na ito na nagkaroon talaga ng matinding kahirapan sa mga huling araw. Sabi nga, kung hindi yan paiiksiin ng Diyos, ay maging ang mga pinili ng Diyos ay hindi maliligtas. Ano ang pinupunto ko diyan? Ang pinupunto ko diyan ay talagang mahirap ang mga huling araw na nais ng Diyos na tayo'y maging kasangkapan pa rin niya sa mga pagkakataong ganyan kapag tayo ay tunay na sumusunod sa Kanya. Ulitin ko po itong verse 4 na sinabi niya, for somewhere he has spoken about the seventh day in this world. On the seventh day, God rested from all His works. And again, in the passage again, He says, they shall never enter my rest. Tignan niyo mga kapatid, na ipinapakita niya na ang sino man maging masunurin sa Panginoon ay magkakaroon talaga ng kapahingahan. He is not talking about the seventh day dito. Bagamat yun ay talagang ipinagningilin ng mga Hudyo dahil sinabi ng Panginoon sa kanila. Pero ang rest talaga ay nandoon sa obedience ng mga pinili niya. Nandoon sa pagsunod nila at hindi doon sa araw. Na later on ay pinapakita ang katotohanan nito sa Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi niya, so I declared an oath in my anger, they shall never enter my rest. Bakit nagagalit ang Panginoon? It is because of disobedience. Yan talaga ang problema ng mga pinili ng Diyos sa mga Hudyo, ang kanilang hindi pagsunod sa Kanya, at yun ay kawalan ng pananampalataya. Punta tayo sa verse 6 and 7, at ang pamagat nito ay further urged to respond in faith. Further urged to respond in faith. Sinabi niya, therefore, since it still remain for some to enter that rest, and since those who formerly had the good news proclaimed to them did not go in because of their disobedience, God again set a certain day, calling it today. This he did when a long time later he spoke through David, as the passage already quoted. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. So makikita niyo yung paulit-ulit na urge ng taong ito. Hinihimok niya ang mga mananampalatayang ito na sumunod sa ninanais ng Diyos. Sinabi ko rito, those who believe are impulsive to encourage and convince other believers.
Mga kapatid, ano ang ibig sabihin niya? Yung mga katulad ng sumulat dito, makikita nyo yung kanyang parang urgency na kailangan paniwalaan nila ito, sundin nila ito, at minsan ay nakikita nyo sa akin ang bagay na yan, na marahil ay iisipin ninyo, katulad din naman ng mga nakikinig sa iba, na sa'yo yan eh, pakinabang mo yan eh, ikaw kasi yan eh. Hindi mo. Ang tunay na mga ngaral ng Diyos, talagang urgent siya sa nakikita niya na nais ipagawa ng Diyos sa kanyang mga pinili. Pag hindi nila ito ginawa, ma-miss nila mga kapatid yung bagay na nais ng Diyos para sa kanila. At sila ang magkakaroon ng problema sa Diyos. Kayo rin ang magkakaroon ng problema sa Diyos kapag hindi ninyo ginawa ang ninanais niya. And you will lose that peace na sinasabi niya na rest dito para sa mga Kristiyano. Punta tayo sa verses 8 to 11. 8 to 11. Sabi niya, for if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day. There remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rest from their works, just as God did from His. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that none will perish by following the example of disobedience. Now, meron tayong makikitang comparison dito in between Joshua and the Lord Jesus Christ about having rest. Isipin natin, mga kapatid, after Moses, ay si Joshua bumalik sa kanya. And Joshua was chosen by God to lead the people to the promised land. Alam natin sa chapter 5 ay nagpasimula na silang magmarcha patungo sa loob ng lupang pangako. At sila ay nakapasok. Can you say amen? Amen. Malala yung pagbagsak ng Jericho. Yun ay kagagawan ng Diyos. So God allowed them to enter the promised land. Pero mapapansin nyo na sinasabi niya na si Joshua hindi sila nabigyan ng kapahingahan. Why? Makikita nyo diyan, unang-una, na hindi tungkol sa Sabat ang sinasabi niya, kundi kapahingahan ng kapayapaan sa pangako ng Diyos sa kanila. Joshua conquered many lands, but was not able to finish all their enemy. Hindi natapos ang kanilang mga kaaway sa loob na yon. Even if they were in the promised land, nandoon na sila sa lupain na pangako ng Diyos, ay wala pa rin silang kapayapaan dahil marami nagsusulputan mga kalaban nila sa lupain yon. Kung alalahanin ninyo ang nangyari sa Judges, ay grabe ang sinapit ng mga pinili ng Diyos, nandoon na sila sa lupang pangako, pero wala pa rin ang tagumpay sa kanila, hindi sila nagkakaroon ng kapahingahan. Makinig kayo mga kapatid. It is very much different in Christ. Iba sa Panginoon. Because the struggle for our salvation was done by Christ. He finished it. Malala niyo yung salitang tetelestai? Yun ang ibig sabihin nito. Tinapos na ng Panginoon ang lahat para sa ating kaligtasan. Pero it doesn't mean na tayo ay wala nang gagawin. We need to believe na ginawa ng Panginoon ito para sa atin 2,000 years ago. And that faith means walking in obedience. Sabihin natin, walking in obedience. Walking in obedience. Yun ang ibig sabihin nun. Kung tayo ay sumasampalataya, ay nangangahulugan na tayo ay lalakad ng may pananampalataya. Now, everything has been conquered by the Lord. Ang kailangan lang natin ay sumampalataya. And that faith means obedience. Kailangan ay sumusunod tayo. And every time there is an obedience in the Word of God, ay nangangahulugan yan ng tagumpay. Spiritual victory sa Panginoon. Now, minsan ay hindi natin nakikita ang tagumpay kung ang inaasahan natin ay sa mundong ito. But spiritually, mga kapatid, tingnan niyo ito. Doon sa promised land, tumingin kayo maigi sa akin. Doon sa promised land, nang dumating sila sa lupain na pangako ng Diyos, na ay nakikita nila yung mga kalaban nila. Nadidiscover nila na marami pang mga higante. That is the promised land.
Can you say amen? Amen. Now, nakapasok na tayo sa kaharian ng Diyos sa ngayon. When we made Christ as our Lord and Savior, mga kapatid, ay nakapasok tayo sa paghahari ng Diyos. Ganito yan. But, it doesn't necessarily mean na wala na tayong kalaban. Most of our enemies are the giant inside us. Giants inside us. Ang kalaban natin ay yung mga nasa sa atin, ang ating sarili, mga kagustuhan. This is our best enemy, ourselves, yung mga kagustuhan ng ating laman. Pero mind you mga kapatid, lahat ng yan ay inaccomplish na ng Panginoon. Pinatay na ng Panginoon ang lumang tao sa atin. Romans 6:6. Kaya lang ay umiiral pa din ito. Kaya sinabi rin ng Colossians 3:5, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Laging iiral pa rin yan. At malala nyo ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 16 to 18 na magkalaban ang gawa ng laman at ang espiritu. So bilang mga Kristiyano, nandito tayo sa katawang lupang ito. There is the work of the flesh, there is the spirit in us, and by faith we can have victory. That faith means keep on obeying Christ. Kailangan ganoon ang gagawin natin. Sumunod tayo sa Panginoon para tuloy-tuloy ang ating tagumpay. Once there is disobedience, then there is defeat. Magtatagumpay ang kalaban. Kalaban natin ang gawa ng laman. Our best enemy. Yun ang ibig sabihin nun. So, nakukuha nyo ba ang kanilang comparison na si Joshua, ipinasok sila sa promised land, but there were giants in that promised land na hindi nila na-conquer because of their unbelief. Kapag sinasabi ng Panginoon sa kanila, go, occupy that land, sila'y nagre-reklamo, at minsan yung mga kalaban nila, kapag ginagapi na nila, sa halip na lipunin silang lahat, ay ginagawa nilang alipin. Na later on ay nagiging malakas na kalaban nila. So, tayo naman mga kapatid, look at this. Nakapasok na tayo sa kaharian ng Diyos, pero ang kalaban natin is not the flesh and the blood. Yan ang sabi ng Ephesians chapter 6. For we wrestle not against flesh and blood, but by the principalities of the air, the rulers of darkness, na gumagawa sa mga tao sa ating kapaligiran. Tingnan niyo ito. But our enemies, the best enemies, still ay ang ating mga sariling kagustuhan. Pero alam ba ninyo na yan ay dapat napagtagumpayan na natin sapagkat tinapos na lahat ng Panginoon at sinasabi ng Biblia na lahat ay ibinigay niya na para sa ating tagumpay. Ephesians 1:3, 2 Peter 1:3, both of those verses ay nagsasabi na kinumpleto na tayo ng Diyos para tayo makapamuhay ng para sa Kanya. And when it is life for the Lord, ay nangangahulugan ng pamumuhay ng may kapayapaan at tagumpay. So, those were the comparisons between Joshua and the Lord Jesus Christ. Ang pagbibigay ng kapayapaan, ang pagbibigay ng kapahingahan. Hindi sila nabigyan ni Joshua ng kapahingahan. Nabigyan tayo ng kapahingahan only if we believe and trust. Not like them. Not like them. Yan yung comparison na ginagawa ng author. Umaasa siya na lahat ng sumampalataya kay Kristo ay nabubuhay sa pananampalataya na nangangahulugan na sila'y maging masunurin. Hindi katulad nila na tinatawag na kulang kinapos sa pananampalataya at nagresulta ng kanilang hindi pagsunod. At sila ay hindi nakapasok sa lumang pangako o hindi nakapasok sa kapayapaan o sa kapahingahan. So that is a comparison between Joshua and the Lord Jesus Christ. Now, punta tayo rito sa verses 12 and 13. 12 and 13. Sinabi niya, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing of soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart.
Nothing in all God's creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give an account. Now, bakit bigla siya napunta rito tungkol sa salita ng Diyos? At yan ay base sa kanyang mga paalala sa kanila, sa mga sinasabi niya sa kanila. And those He concluded as the Word of God. Mga kapatid, ganito, makinig kayo. Naniniwala ba kayo kapag ka nangangaral dito sa pulpito, ito ay mga salita ng Diyos? Amen. It's not the word of the pastor. Maliban na lang kung ako'y nagkukwento-kwento rito ng kung ano-ano at inaaliw kayo. No, it's not. Hindi ako ganun mangaral. I always preach which comes from the Bible. At nasa sa inyo ang reception at pananampalataya rito at kung paano nyo later on tuparin. Now, kaya ginamit ito ng author na ipinapakita sa kanila, for the Word of God is active and powerful. Meaning, those words na sinabi sa kanila ay makapangyarihan na natatahon nito ang puso ng mga taong ito. And tingnan niyo itong Diyos na may salita ng mga bagay na ibinibigay sa kanila, na sabi niya, alam niya ang mga tagu sa puso natin. Tumingin kayo sa akin. Hindi ba ninyo nakikita na every time I preach, kung merong problema sa inyong puso, ay inuunggit yan ng Panginoon. And that is God's sign of love. Alam ba ninyo yan? Mga kapatid, yan ay palatandaan na mahal kayo ng Panginoon. Because God is aiming to mold us into Christ-likeness through His Word. Sa pamagitan ng salita na naipipreach sa inyo, ay nililinis kayo ng mga salitang ito only if you obey them. Pero hindi ito mga comedy, hindi ito mga pang-alo sa emosyon na kayo ay magiging mapayapa lang sa inyong buhay, okay na. Marami kasi maganda ang naipapangaral sa kanila, nagiging feeling lang nila ay okay na. Yun ang hanap ng mga tao sa kanilang mga simbahan. Pero ang mahalaga ay okay tayo kay Lord. Say amen. Hindi yung okay tayo sa ating sarili. Ang mahalaga ay magiging okay tayo kay Lord nang sa gayon ay approve tayo niya para sa kanyang walang hanggang kaharian. And so, ginagamit ng Diyos sa kanyang mga salita na pinapadako niya sa kaibuturan ng ating mga puso para i-correct ito. And every time, now and then, dahil ang problema natin ay kasalanan, ay talagang inooperahan tayo ng Panginoon sa ating kaibuturan nang tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya. Yan ang tunay na salita ng Diyos. Because that is the Word of God, ninanais na tayo malinis, talagang gagamit si Lord ng mga salita niya to convict us. Tumatagos ito sa pinaghiwalayan ng ating kaluluwa at espiritu at natatahon nito ang ating mga puso. Kaya, sabi ko nga, dahil sa problema natin ay kasalanan, hindi talaga maubos-ubos yan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ang marami, nakita ko na kapag tinatamaan sila ng salita ng Diyos, nagre-reklamo sila, umaalis sila sa mga ganyang mensahe, tumatakbo sila doon sa kahit ano ang pamumuhay, hindi sila na ikukorek, mga kapatid. Yun ang magiging malaking problema pagharap nila sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, sa John 12:48, John 12:48, sinabi niya, there is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them on the last day. Tingnan ito. The very words I have spoken will condemn them in the last days. Kasi tingnan niyo ito, mga kapatid. Sa tunay na iglesia ng Diyos, ang salita ng Diyos ang naipapangaral. Si Kristo ang naipapakilala. Kapag ito ay naririnig natin, pero hindi natin isinasabuhay, sabi ni Kristo, yung mga salitang yan ang kukondena sa inyo pagdating ng araw. Marahil ay parang nakikita ko na pagdating ng araw, hindi nyo ba narinig? Hindi ba kayo ay napagsabihan ng ganito? Malala nyo yung lagi ko sinasabi na kaya may final judgment ay dahil marami ang reklamador na katulad ng ipinapakita ng Matthew 7:21-23.
na many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? In your name we drive out demons, and in your name we did many miracles. At sasabihan sila ng Panginoon, I will tell them plainly, away from me, you workers of iniquity, ay dahil hindi nila isa na buhay ang kanilang mga napapakinggan. Now, those words of the Lord Jesus Christ, sabi niya, will condemn them in the last days. Mga kapatid, kaya niya sinasabi ito dito, na for the word of God is sharper than any double-edged sword. Yan ang agent ni Lord para i-correct tayo sa ating mga pamumuhay. Lalo na, marami tayong bagay sa ating mga sikretong buhay. Kaya, yun ang ginagamit ni Lord ang kanyang salita para tayo sana ay mayayos. Mga kapatid, yan ang plano ng Diyos para sa atin. Now, nais ko sabihin sa inyo ito. When the Lord Jesus Christ came, He came to give the true rest. Dahil dito sa ating kabuuan na pinag-usapan dito ngayon ay pinagkukumpara si Joshua sa ang Panginoon, ay makikita natin ang kahigitan ng Panginoon na nakakapagbigay ng tunay na kapayapaan. Ngayon mga kapatid, ay dahil si Kristo ang nagbibigay ng kapayapaan, ito ay nakakamtan na natin. Sinabi niya, tumingin kayo sa akin, come to me all of you who are tired and heavy laden and I will give you rest. Number one, ninanais ng Panginoon ang lahat ay lumapit sa Kanya, pero hindi lahat ng lalapit sa Kanya ay makakatanggap ng kapahingahan, kundi yung mga pagod lamang sa kanilang kapagalan na kasalanan. Hanggat hindi ka napapagod sa kasalanan, hindi mo seseryosohin ng Panginoon. And so He was calling people who are tired and heavy laden, meaning from sin. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Come to me, and I will give you rest. Later on ay sinabi niya, I am the Lord of the Sabbath. Na hindi yung araw ang kailangan natin, kundi kay Kristo. Malala ko yung mga Sabatista na insistent sila na araw pa rin ang kanilang hinahanap para daw sila ay magkaroon ng kapahingahan. Sabi ko, unang-una, Hudyo ka ba? Hindi naman sila Hudyo. Malala ko yung isang na-convert dito, si Sister Lynn, sa taga Bicol din yun. Nang tanungin ko siya, ikaw ba, kapag ka may problema at nahiga ka maghapon tuwing Sabado, nakakapagpahinga ka? Sabi niya, hindi, Pastor. Sabi ko, alam mo ang kailangan mo? Si Kristo. Hindi araw ng Sabado. Kung ikaw nagtitiwala kay Kristo, kahit anong bigat ng problema mo, makakapagpahinga ka. At yung taong yun ay nagpabautismo dito sa church na ito. He was a Seventh-day Adventist. Ang punto ko diyan, mga kapatid, because Christ is the Lord of the Sabbath. Sabbath is made for man to have rest. Hindi para ingilin lang ang Sabbath kahit walang nangyayari sa kanyang buhay. At alam mo niyo, para sa ating mga hentil, hindi kailangan ng every Saturday na kailangan tayo ay magpahinga. Rest is in Christ. At sinabi pa ni Pablo sa Roma 14:5. Pakinggan niyo, sabi niya, one person considers one day more sacred than another, another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind. Whoever regards one day as special, does so to the Lord. I want to speak a little bit about Sabbath day. Nang tinanggap tayo ng Panginoon, ay mga hentil tayo. Tingnan niyo to. Sa mga Hudyo, Sabbath day talaga. Ikapitong araw ang kanilang rest. Sabado ang kanilang rest. Sa Judaismo. Pero nung sinabi ng Panginoon, go and make disciples of all nations, iba-iba ang araw na pinipili ng mga bansa para italaga nila sa Panginoon. Kaya sinabi ni Pablo, kung gusto niyo piliin ang Friday, lalo na sa mga ibang taga-Middle East, do it for the Lord. So hindi na yung Sabat ang mahalaga. Ang mahalaga, ikaw ay na kay Kristo. Ngayon, kung pipiliin mo naman lahat ay ibigay sa Panginoon, make it as a sacred day for the Lord, maganda. Amen? E tayo, pinili natin ang linggo, hindi dahil doon muling nabuhay si Kristo. Kung ano kasing paliwanag ang ginagawa ng marami. Walang sinasabi ang Bibliang gano'n na dahil si Kristo ay muling nabuhay sa unang araw. Actually, naniniwala ko na sa gabi pa lang ng Sabado
ay muling nabuhay ng Panginoon, hindi sa madaling araw ng linggo. So, bibilangin niyo yan, yung araw ng kanyang kamatayan is hapon. Kailan matatapos yung 3 days? For just like Jonas is 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, nakakahulugan na 3 days and 3 nights ang pananatili ng Panginoon sa ilalim ng lupa. But anyway mga kapatid, sinabi ng Colossians 2:16 na ang mga kapahingahang yon sa lumang tipan, ang katuparan nun ay si Kristo. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, dapat ay nararanasan mo talaga ang kapahingahang ito. Hindi sa araw ng Sabado, kundi araw-araw. Pero yan ay nakakamtan natin sa pagtitiwala kay Kristo. Say amen. Amen. Let's bow our heads and close our eyes.